Isa ka bang seaman, OFW na nandyan pa sa ibang bansa na nagpaplano kumuha ng car loan dito sa Pilipinas? Ang video na to ay para sa'yo. Ano nga ba yung mga initial na kailangan natin na requirements para makapag-apply tayo ng car loan? So tara guys, pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga kailangan na initial requirements para makapag-avail kayo ng car loan kahit nasa ibang bansa pa po kayo. Una, kailangan po sa mga OFW or mga seafarer natin ng mga kababayan na nasa labas ng bansa, provide lang po tayo ng COE with compensation or yung latest contract po natin. And then pangalawa naman po, yung passport nyo po. Kahit picturean nyo lang po yung mga requirements na yan, then ifo-forward nyo lang po sa akin. Then pangalawa po, ito po yung importante. Kailangan natin ng immediate family member na pinapadala nyo ng remittance dito sa Pilipinas. So, sino nga ba yung mga qualified na immediate family member natin? Unang-una, asawa nyo po. So, pangalawa, pwede rin po ang ating magulang as long as na hindi lalagpas sa 65 ang kanilang mga edad. And pwede rin po ang ating kapatid or anak. So, yan po yung mga qualified na immediate family member na pwede nating maging magka-co-maker para maiprocess natin ang inyong car loan. And kailangan po meron tayong pinapadala na regular remittances sa kanila for the last 3 months. So, kung natatanggap po nila through bank yung ating remittances, pwede na po yung updated na bank passbook or pwede rin po yung online transaction history. Or kung wala din po, request lang po kayo sa bangko ng 3 months bank statement. So, yan yung pinaka-importante. Or dyan po madja-justify ni bangko na magiging approvable po ang ating account dahil may pinapadala po kayo ng remittance. And then, kailangan din po natin ng 2 government-issued IDs. So, yan lang po yung mga initial na kailangan natin. Pero kailangan po ang ating remittance, for example, expander ang kukunin natin, at least umaabot naman tayo ng 40,000 yung mga pinapadala natin. Or kung Montero naman, at least mga 60, 70, or better, 100,000 ang pinapadala natin na monthly remittances dito sa ating immediate family member. Then, after that, kung makomplay na natin yan, pwede na po natin ma-process ang inyong application. So, mag-send lang din ako sa inyo ng online application form na fill upan nyo, pwedeng through FB Messenger. Then, once na na-complete nyo na siya, ifo-forward nyo sa akin. And then, that's the time na ma-forward ko na dito sa mga accredited banks namin. So, ang processing natin dito, kapag napakaganda po ng account, malaki ang remittance, maganda ang savings natin sa bangko, minsan 1 day, 2 days, 3 days, ma-approve na tayo. Kapag naman po medyo mababa ang remittance, minsan tumatagal ng 1 week or 2 weeks po ang ating application sa bangko. So, malaking factor po yung may savings tayo dito sa local bank sa Pilipinas or malaki po yung pinapadala nyo na remittance kada buwan. So, isa po yan sa tinitignan ng bangko. So, mataas ang scoring natin dyan, mataas ang score ng bangko kapag malaki po yung pinapadala nyo. And then, once naman ma-approve po ang ating car loan, may final requirement po na ibibigay sa atin si bangko. Ito po kasi ay case to case. May mga bangko na ito lang yung kailangan natin, may mga bangko naman na ito pa kailangan natin i-provide. So, malalaman natin yan once na na-approve na po ang inyong auto loan. Pero guys, don't worry. Kung may mga kulang tayo na requirements or may mga kailangan tayong i-justify or i-comply, don't worry. Hanggat kaya natin, i-extend ko po yung tulong ko sa inyo para ma-provide natin yan lahat. So kapag na-approve na pala tayo ng bangko, pwede na po tayo mag-reserve ng inyong preferred color. So ang reservation natin is 5,000 lang naman po. And then deductible naman po yan sa magiging down payment natin para maka-order tayo ng preferred color nyo. And then once na na-comply na natin lahat ng mga final requirement ni bangko at available naman po yung unit natin, pwede na po natin ma-schedule yung releasing natin. So yung last client ko, I think inabot lang kami ng 9 days or 8 days. Total process na namin yon, and then na-turnover ko sa kanya ika 9th day.
So, case-to-case basis, may mga mabibilis, may mga instance din po na tumatagal ng 2 weeks or 3 weeks. Depende po kasi sa scenario natin sa bangko or may mga kailangan tayo mga requirements pa na ma-comply na medyo dumadaan talaga sa procedure or process. So, yun lang naman guys. Actually, madali lang naman po mag-apply as long as na may remittance tayo, kompleto tayo ng requirements, at nandito po yung mga immediate family nyo sa Pilipinas. Madali lang po yan. Sa may mga tanong or may mga clarification dyan, kontakin nyo lang po ako sa aking Facebook account. It's Aizan Diaz. Pwede nyo rin po ako kontakin sa aking contact number na 0995-893-1855. So guys, ito lang po ang ating munting video. Sana sa mga OFW natin dyan ng mga kababayan or seaman, at least meron kayong natutunan kahit papano kung paano sisimulan ang inyong dream car, kung paano nyo po masisimulan mag-apply ng inyong car loan dito sa Pilipinas. So guys, hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Ops, subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel at i-like nyo na rin po. At i-share nyo na rin po sa mga kababayan nating OFW seaman itong ating video para matulungan natin sila maka-decide or matulungan natin sila magkaroon ng idea kung paano nga ba mag-apply ng car loan kapag nasa ibang bansa kayo. So guys, bye-bye. Until our next video.